Yan po, maminamahal, ang realidad ng tao ngayon, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, God always seeking sinners. Pero but still we hiding from God. Ang tao patuloy na nagtatago sa Diyos. Kapag sila po iniimbitahan mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, iniimbitahan mo sila para makarinig ng banal na salita ng Diyos, wala silang panahon, napakarami nilang alibay. Katunayan, maminamal, ito pong mga katagang ito na mga tao, mga minamal, ito rin po yung mga alibay ng maraming tao ngayon. Ang sabi ng banal na kasulatan, bumili ako ng bukid, kinakailangan kong umalis para tignan, ipinamamani ko sa iyo na ipagpaumanin mo ko. Titignan niyo, maminamahal. Ito po isang talagang pagdadailan lang. Paano ka, maminamahal, magbabayad ng bukid? O paano mo titignan muna yung bukid bago mo, paano ka nagbayad ng bukid na hindi mo pa nakikita? Bumili ka na ng bukid, hindi mo pa nakikita. Dapat bago ka bumili ng bukid, titignan mo muna bago mo babayaran. Pero ito, mga minamahal, halatang nagdadailan. Sabagat titignan niya muna, dahil nakabili daw siya ng bukid, at titignan niya muna yung kanyang nabiling bukid. Ito po yung pagdadailan lamang, mga minamahal. Paano yung bukid? Kung halimbawa yung bukid na nabili niya, puro cannibals pala yung nakatira. Bibili niya pa kaya yun. Kaya ito yung maliwanag na pagdadailan lamang. At ang sabi naman ng isa, maminamal, bumili ako ng 5 magkatuwang bakang lalaki, paroron ako upang subukin. Ipinapamani ko sa iyo na ipagpaumanin mo ko. Ito isang maliwanag na pagdadailan pa rin. Kumbaga sa sasakyan, nagbayad ka na muna bago mo i-road test. Dapat bago mo bayaran ng isang sasakyan, o katulad itong mga baka, ginagamit po itong bilang sinasakyan nila. Ginagawa nila itong nung panahon na yun, ginagawa nila sasakyan ito yung mga baka at ginagawa nilang panghanap buhay, pang-aararo. Paano kung yung nabili mong bukid na baka na binayaran mo ay patpatin pala? May sakit pala. Ibig sabihin talaga nagdadailan lang to. Bumili siya ng 5 magkatuwang na baka kaya taruron siya para subukin. Doon niya lang i-road test, doon niya lang susubukin. Nabayaran niya na. Kaya ito yung napakaliwanag na pagdadailan. At ang pagdadailan naman ng isa, bago akong kasal, hindi ako makapaparoon. Bakit? Pag nagpunta ba siya sa gawain ng Diyos, pag uwi niya, wala na siyang asawa. E di isama mo yung asawa mo. Kaya ito'y patuloy, maminamal na pagdadailan ng tao. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang tao ngayon patuloy na nagtatago sa Diyos. Still hiding from God. Pero tandaan po natin, kung mananatili po tayo nagtatago sa Diyos, kung mananatili po tayo mga minamahal na tatakbuhan ng malapano, mabibigo po tayo. Kung ngayon hinahanap tayo ng Diyos para tayo po mga minamahal ay patawarin, para tayo po iligtas, para tayo po mga minamahal ay ibalik ang ating nawasak na relasyon dahil sa kasalanan, darating ang araw mga minamahal, hahanapin tayo ng Diyos upang parusahan. Hahanapin tayo ng Diyos mga minamahal para tayo po mga minamahal ay bigyan ng kagantihan sa lahat ng kasalanan na ating ginawa at hindi tayo pwedeng makapagtago sa Diyos. Sabi rito sa Amos, Kapitulo 9, talatang 2 hanggang 4, at mamaya mababasa nyo po ang Numbers chapter 32, verse 23, hindi po tayo makapagtatago sa Diyos. Hindi natin pwedeng takasan ang ating kasalanan. Basahin po natin ang Amos 9, 2 hanggang 4 at Numbers chapter 32 verse 23. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, talatay 2 hanggang 4. Sa 2, bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula roo'y kukunin sila ng aking kamay. At bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula roo'y ibababa ko sila. Sa 3, at bagaman sila'y magsipagtago sa taluktok ng Carmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, mula roo'y uutusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila. 4. At bagaman sila'y magsipasok sa pagkabihag sa harap ng kanilang mga kaaway, mula roon ay aking uutusan ang tabak at papatayin niyaon sila at aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Amen. Yan po mga minamahal. Kung mananatili po tayong magtatago sa Diyos, hindi po natin naharapin ang ating mahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal ay makahingi ng tawad, upang tayo makapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin pwedeng pagtaguan ng Diyos.
Ha? Hindi natin maitatago ang ating kasalanan sa mahal na Panginoon. Sabi nga na Numbers 23 verse 32, verse 23, ngunit kung inyong gagawin ng ganito, narito kayo'y nagkasala sa Panginoon at alastas nyo na aabutan kayo ng inyong mga kasalanan. Aabutan tayo ng Diyos. Hindi po tayo makapagtatago sa Diyos. Hindi natin matatakbuhan ang mahal na Panginoon. Kaya ang dapat nating gawin, maminamal, harapin natin ang ating mahal na Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya, gaya ng Kanyang imbitasyon na magsiparito kayo. Ha? Bagamat ang inyong kasalanan ay sing pula na matingkad na pula, gagawin kong isang bagong maputi at bagong paligong balahibo ng tupa kapag tayo po iharap at tayo po ay hingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Pero kung patuloy po natin itatago ang ating kasalanan, mabibigo po tayo. Sinabi po ng Psalms 139, verse 7 and verse 8, at italo natin ng verse 12, maminamahal, sabi ng mga talata, ang liwanag at ang kadiliman pareho lang sa Diyos. Walang taong nakapagtago sa Diyos. Walang taong nakapaglingid ng kasalanan sa mahal na Panginoon. Ha? Walang kasalanan hindi nabubunyag. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Lahat ng ginagawa ng tao ay lantad sa kanyang paningin. Sabi rito sa Psalms 139, verse 7 and verse 8, talo natin ng 12. Mga minamahal, basahin po natin ang talata. Dito po sa Psalms 139 verse 7 and 8 at talo ng 12, sabi dito 7, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? 8, kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Talon ng 12, ang kadiliman man ay hindi makakukubli sa iyo. Kung ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Amen. Ang kaliwanagan at ang kadiliman ay magkaparis lang sa Kanya. Hindi tayo mga minamahal makapagkukubli. Sabi ang kadiliman man ay hindi makukubli sa iyo, kundi ang araw ay sumisilang na parang araw, o ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparehas lang sa Diyos. Kaya wala po tayong maitatago sa mahal na Panginoon. Huwag natin gayahin si Adan at si Eva. Ha? Nagtago sila, maminamahal, sa mga makakapal na dahon. Ha? Nagtago sila sa kagubatan, pero hindi sila pwedeng magtago sa Diyos. Hindi naman nila kinakailangang magtago sa Diyos, maminamahal. Hindi naman sila hinahanap para sila patawan ng parusa, hindi para mga minamahal sila po ay sumbatan sa kanilang kasalanan. Gusto lang ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na aminin nila yung kanilang kasalanan at sila humingi ng tawad at magbabalik muli yung kanilang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ganon din ang ating mahal na Panginoon sa panahon natin ngayon. Naparito siya para hanapin at iligtas ang nawala. At tayo po yun, mga minamahal. Tayo ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Nais niya na manumbalik tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabuo muli ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat anuman ang ating reliyon ngayon. Mga minamahal, hindi pinag-uusapan dito ang reliyon. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Sinabi ng Isaiah 59, verse 2, mga minamahal, ang kasalanan natin ang nagpapaiwalay sa atin sa Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy na malayo sa presensya ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay nagtatago sa ating mga kasalanan. Basahin po natin ito sandali. Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59, 2. Dito po sa Isaiah 59, 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, hindi natin kailangan magtago. If we continue to hide from God, tandaan po natin, someday we will hide from God at the time of His indignation. Kung patuloy po tayo sa panahon ngayon, patuloy po tayo magtatago sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy po tayo magdadailan na tayo ay mabubuting tao, patuloy po tayo magdadailan, maminamahal, at abala tayo sa trabaho, abala tayo sa pag-aaral, abala sa ating mga negosyo. Tandaan po natin,
Tandaan po natin mga minamahal, darating ang araw, sabi ng Biblia, someday we will hide from God at the time of His indignation. Tayo po ay magtatago na mga minamahal sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng galit, sa pamagitan ng parusa ng Diyos. Sabi nito Revelation chapter 6 verse 16 up to 17. Dito po sa Revelation chapter 6 verse 16 and 17, sabi dito sa Apocalypse chapter 6 verse 16 hanggang 17. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sa 17, sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Amen. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, darating ang araw. Someday we will hide from God at the time of His indignation. Sa pamagitan ng galit ng Diyos, pero hindi po tayo makapagtatago. Sabi ng banal na kasulatan at sinasabi nila, bundok, mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagat dumating na ang dakilang araw ng kalakagalitan at walang makatatayo. Mga minamahal, mas gugustuhin pa natin tabunan ng mga malalaking bato. Mas ibig pa natin mga minamahal na tayo po'y kainin ng lupa sa malakas na lindol kaysa mga minamahal abutan po natin ang galit ng Diyos. Kaya kung patuloy po tayong magtatago mga minamahal sa pamagitan ng ating pong mga reliyon, sa pamagitan mga minamahal ng ating pong pagiging abala sa gawain dito sa sanlibutan, tandaan po natin hindi makapagliligtas sa atin kung ano man ang ating mga pinagkakaabalahan. Hindi makapagliligtas sa atin ang kayamanan. Hindi makapagliligtas ang ating pera. Sabi ng Zephaniah Kapitulo 1, talata 14 hanggang 18, darating ang kaarawan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na lahat ng mga tao, mga minamahal, ay parurusahan ng mahal na Panginoon, lahat na nagsipagtago sa Kanya. Sa araw na yon, ang kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan, kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng alapa at pagkasilimut ng kadiliman, sabi rito, at sila po, mga minamahal, ay mapapahamak at ang kanilang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Basahin po natin. Zephaniah 1, 14 hanggang 18. Dito po sa aklat ng Zephaniah, Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 18. Sa 14, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makutid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kaligim-lagim. Sa 15, ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga kalapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. 16, kaarawan ng pakakat at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. 17, at aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabong at ang kanilang katawan ay parang dumi. Sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kagilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Kaya nga mga minamahal, habang tayo po ay nagtatago sa Diyos, mga minamahal, tandaan po natin, someday we will hide from God at the time of His indignation. Pagtataguan natin ang malapang ng pagdating ng araw, mga minamahal, sa kanyang galit. Ngayon, hinahanap ka ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, patuloy na naghahanap ang Diyos sa lahat ng tao, mga minamahal, upang tayo patawarin, upang tayo po, mga minamahal, ay ibalik sa kanyang banal na presensya, upang tayo po, mga minamahal, ay makasumpong ng biyaya sa kanyang banal na paningin. Pero kung patuloy po tayo magtatago ngayon, maminamal, tandaan po natin, sinabi ng banal na kasulatan, dadalan tayo ng Diyos ng kahapisan.
Magsisilakad tayong parang bulag sapagkat tayo'y nag-asala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, ang kanilang katawan ay parang dumi. At ang ating lahat ng mga pinagkaabalahan dito sa lupa, ang ating kayamanan, ang ating ginto, ang ating pilak na naging dahilan na tayo po'y nagtatago sa Diyos dahil sa ating pong pagiging abala sa negosyo, sa pag-aaral, sa trabaho, sabi ng Biblia, at ang kanilang mga pilak at ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na mga nagsisitahan sa lupain. Ganyan po ang mangyayari, maminamahal. Kaya nga, habang hindi pa dumarating yan, sinabi ng banal na kasulatan, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito kayo sa akin, lahat ng mga napapagal, mga nabibigat ang luba, at kayo'y pagpapahingahin. Kayong mga pagod na, maminamahal, sa inyong mga trabaho. Kayong mga pagod na, maminamahal, sa inyong mga negosyo. Sa inyong mga pagod na, maminamahal, sa inyong mga paggawa ng mga bagay na ukol sa reliyon, seremonya, rituals, na hindi makapagliligtas sa inyo. Pagod na kayo, sabi ng Biblia, sabi ng Malapan, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Bibigyan tayo ng kapahinga ng ating pinakamamahalang Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Isaiah 55 verse 6 and verse 7, habang masusumpangan pa ang mahal na Panginoon, habang hinahanap pa tayo ng mahal na Panginoon, hanapin natin siya at atin siyang masusumpungan habang siya'y malapit. Ngayon, hinahanap ka ng mahal na Panginoon, hanapin mo rin siya para madali mo siyang masumpungan. Sabi ng Isaiah 55 verse 6 and verse 7. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, talatang 6 at 7. Sa 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Amen. Yan po, maminamahal. Hanapin natin ang Panginoon habang siya ay masusumpungan. Magsitawag tayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang mga lakad na liko at ang kanyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya, at ang ating Diyos siya ay mapagpatawad ng sagana. Mga minamahal, hinahanap ka ng mahal na Panginoon, mas madali mong masumpungan ang mahal na Panginoon sapagkat hinahanap ka pa niya ngayon. Kaya hanapin mo siya habang matatagpuan, hanapin mo rin ang mahal na Panginoon para masumpungan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng John chapter 6 verse 37, ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Pero kung mananatili po tayo magmamatigas, mga minamahal, sabi ng John chapter 5 verse 40, ayaw nyo magsilapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Wala tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kundi ang galit at buot, mga minamahal, walang hanggang kaparusahan, mga minamahal, ang ating tatamasain kapag hindi tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang dalawang huling talata, John 6:37 at John 5:40. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 6, talatang 37, sabi dito, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sa 1:5:40, sabi dito sa 40, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Amen. Amen. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Pero kung lalapit po tayo sa Kanya, sinabi ng Biblia, sa anumang paraan, hindi po tayo itataboy, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng banal na kasulatan, kaya sa gabing ito,